Ako si Amanda, 24 taong gulang. Nakilala ko ang isang kargador at nahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit siya pala ay bahagi ng aking madilim na nakaraan. Magawa ko kaya siyang isumpa o manaig ang pag-ibig ko para sa kanya? Malamlam ang liwanag ng kwartong kinaroroonan ni Jackson. Nakaupo siya sa gilid ng kama at pinipilit na buhayin ang kamalayan. Hindi pa siya pwedeng magpadala sa kalasingan dahil makikipagbakbakan pa siya sa kama. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto at pumasok ang dalawang kaibigan na sina Toby at Arkin kasama ang isang babae. Ito na po kamahalan, ang munting regalo namin sa'yo. Jackpot ka pare, dahil 100% virgin ito. Wika ni Arkin. Basta sa susunod na halalan, huwag mo kaming kalilimutan ha. Well, go ahead na. Ikaw na ang bahala kay Miss Virgin. Wika naman ni Toby na lumabas na ng silid at sinarado ang pinto. Psst, mga baliw. O siya sige. Gagawin ko kayong mga barangay tanod. Hiyaw pa ni Jackson. Napadako ang kanyang tingin sa dalagang nakatayo malapit sa pinto. Wala itong kakilos-kilos at nakayuko. Halos tumakip na rin sa mukha niya ang buhok nito. Kahit hindi nakikita ni Jackson ang mukha ng babae, ay batid niyang maganda ito. Base na rin sa tindig at hubog ng katawan nito. Isa pa ay may tiwala siya sa dalawang kaibigan na hindi siya bibigyan ng nget pa. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na. Tabihan mo na ako. Bahagyang nag-angat ng ulo ang babae, kaya't kinurap-kurap niya. Bahagyang nag-angat ng ulo ang babae, kaya't kinurap-kurap ni Jackson ang mga mata para makita ang mukha nito. Ngunit bigo siya. Marahil, dala na rin ng kalasingan at malamlam na liwanag na dulot ng lampshade sa kwartong iyon. Sir, pwede po bang patayin ang ilaw? Pasensya na pero kasi ayoko makita ninyo ang mukha ko. Napangisi si Jackson. Boses pa lang kasi ng babae ay panalo na. Okay. Kung yun ang gusto mo. Kagaya mo, may iniingatan din naman akong reputasyon. Halika na. Paligayahin mo na ako. Halikan mo ng mga paa ko. Ha? Mga paa mo? Grabe ka naman, sir. Bakit ganyan kayong mga lalaki? Ang wild naman ng mga naiisip nyo pagdating sa pakikipagsiping. Ganyan ba kayong mga mayayaman? Sa halip na mainis sa reklamo ng dalaga, ay natawa si Jackson. Marahil ay tama si Arkin. Virgin nga yata ang dalaga, kaya't wala pa itong alam pagdating sa kama. Nakaramdam ng excitement si Jackson dahil magkakaroon siya ng kakaibang karanasan. Ito ang unang pagkakataon na makakasama niya sa kama ang isang estranghero at wala pang karanasan. Sawa na kasi siya sa mga babaeng nakikilala sa bar. Kung hindi celebrity, ay anak rin ng isang politiko na pinagsawaan na rin ng iba't ibang lalaki. Pasensya na sir, ang totoo niyan, first time ko po kasi. Pero promise po, gagawin ko po ang lahat para mapaligaya kayo. Kung gusto nyo talagang halikan ko ang mga paa nyo, sige, gagawin ko. Dahan-dahang lumapit si Amanda sa kanya, kaya't hindi na rin napigilan ni Jackson ang sarili at hinila ang dalaga na napatili pa, saka inihiga sa kama. Mabilis niya itong sinunggaban ng halik sa labi. Naging agresibo si Jackson dahil na rin sa espiritu ng alak. Ni hindi niya inisip na virgin pa ang dalaga at patuloy na nagpadaig sa makamundong pagnanasa. Nang matapos, ay pareho silang nakatulog. Unang nagising si Jackson at kaagad na napabangon na tila natauhan. Shit! Ang sakit ng ulo ko. Napalingon siya sa katabing babae at napapailing.
Naiinis na naman siya sa kanyang sarili. Dahil sa kalasingan ay nakalimot na naman siya. Mataman niyang pinagmasdan ang tulog pa ring dalaga. Talagang ang napakaganda at napakaamo ng mukha nito. Marahan itong kumilos at nagmulat ng mata. Saka mabilis na bumangon, kaya tumalikod si Jackson. "Mm, Umaga na ba? Naku, bakit ba ako nakatulog?" Calm down. 4 a.m. pa lang. Hindi umimik si Amanda at nagmamadali nang nagbihis. Anong pangalan mo? Wala pa ring natanggap na tugon si Jackson mula sa dalaga. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang umupo ito sa kama habang napapabuntong hininga. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan ko. Ang totoo niyan, ginawa ko lang naman ang bagay na ito dahil sa matinding pangangailangan. Kailangang maoperahan ng tatay ko at kailangan kong makakuha ng pwesto sa palengke para patuloy kaming mabuhay. Kumapit na ako sa patalim kasi kailangan ko ng pera. Huwag ka namang umiyak, miss. Parang kinukonsensya mo naman ako eh. Paano ako hindi iiyak, ha? Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na. Tuluyan nang binalot ng konsensya si Jackson at hindi na alam kung paano patatahanin ang dalaga. Lumalabas kasi na parang ginahasa niya ito dahil naging agresibo talaga siya ng gabing iyon. Ilang saglit pa ay tumayo na si Amanda. Wait, aalis ka na? Ano pa nga ba sa tingin mo? Sige na, paalam na sa'yo. Hindi na napigilan ni Jackson si Amanda dahil mabilis itong lumabas ng kwarto. Ay, ano ba yan? Hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Hindi maunawaan ng binata kung bakit bigla siyang nagkaroon ng interes sa dalaga. Laking panghihinayang niya na hindi niya nalaman ang pangalan nito. Pagkatapos nun ay nakipagkita siya sa mga kaibigan at tinanong kung saan nakilala ang dalaga na nakasama. Bakit pare? Ninakawan ka ba niya? Malaking pera yung binayad namin sa kanya ah. Wika ni Toby. Tama siya. O ano, may nawala ba sa'yo? Kung gusto mo, ipapahanap namin siya para ipahuli sa pulis. Suhestyon pa ni Arkin. Ano ba kayo? Hindi niya ako ninakawan, okay? Pero sige na. Gusto kong hanapin ninyo siya para sa akin. Oh, bakit pa? Wait, don't tell me na in love ka sa kanya, kay Miss Virgin. First time na nagkaroon ka ng interes sa naka-one night stand mo ah. Panunukso ni Toby na sinigundahan naman ng pagtawa ni Arkin. Napabuga naman ng hangin si Jackson at hindi rin maintindihan ang sarili kung bakit gustong makita ang dalaga. Or baka naman, gusto mo ulit maka-score. Ikaw pare ah, buong gabi mo na nga siyang nakasama. Hindi ka pa nasiyahan at nakontento. Tumigil nga kayo. Iba siya sa mga babaeng nakasama ko. Umiyak pa nga siya dahil feeling daw niya. Ang dumi-dumi niya. Ay, ewan. Siguro nakokonsensya lang ako. Feeling ko kasi nanggahasa ako ng inosenteng babae. Lalong nagtawanan ang dalawa niyang kasama, kaya't napikon na si Jackson. Ano bang nakakatawa? Ginawa lang niya yun para sa operasyon ng tatay niya. At kailangan daw niya ng pera para mabuhay silang mag-ama. So, nagkakwentuhan pala kayo at naawa ka sa kanya. Does it mean na talagang dumadalo na sa dugo mo ang pagiging public servant? Wow! Tama nga ang dad mo. Ikaw ang dapat sumunod sa yapak niya bilang mayor ng lungsod. Jackson Evangelista, ang bagong mayor ng lungsod. Muling nagtawanan ang dalawa sa sinabing iyon ni Arkin. Gustong mangilabot ni Jackson. Ayaw niyang sumabak sa politika, katulad ng gusto ng dad niya na kasalukuyang mayor ng kanilang lungsod. Kaya nagrebelde siya
at ginawa ang masamang gawain para makita ng dad niya na hindi siya karapat-dapat. Ang tanging gusto niya ay magpinta, ngunit mariin iyong tinututulan ng dad niya, kaya madalas silang magtalo. O ano, mahanap ninyo ba siya for me? Hindi na tumanggi pa ang dalawa. Matapos makipagkita sa mga kaibigan, ay umuwi na rin si Jackson sa kanila, naligo at nagbihis. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang art studio para magpinta. Naisipan niyang ipinta ang mukha ng dalaga na nakasama noong nakaraang gabi. Iginuhit niya ang larawan kung saan ito ay natutulog dahil yun lamang ang naaalala niya. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang dad niya na si Mr. David. Galit ang mukha nito. My gosh, Jackson! Saan ka ba nang galing the whole day? Hinintay kita buong araw dahil isasama kita sa pag-iikot ko sa lungsod. Remember, kailangan mo nang humarap sa mga tao dahil ikaw ang susunod na mayor sa lungsod na ito. Muling binalik ni Jackson ang atensyon sa ipinipinta. I told you, Dad. Ayoko sa politika. Hindi yan ang linya ko. Period. Ayoko nang makipagtalo pa sa inyo. Napabuga ng hangin ang ama habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Art, art, art. Anong mapapala mo sa art? Kasalanan to ng mami mo. Masyado kanyang kinonsinte sa gawaing yan noong nabubuhay pa siya. Kaya ngayon, napakahirap mo nang kumbinsihin. Napatiimbagang si Jackson, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang dinadamay pa ang mami niya sa usapan dahil ito ang tanging sumuporta sa hilig niya sa pagpipinta. Hindi katulad ng dad niya na pinipilit sa kanya ang mga bagay na ayaw niya. Naramdaman ni Jackson na nasa likuran na pala ang ama. Oh, come on. Anong klaseng obra yan? Dati, puro nature at iba't ibang lugar ang ipinipinta mo. Pero ngayon, isang babae. Don't tell me, isa na naman yan sa ginawan mo ng kalokohan. I am warning you. Hindi pwedeng masira ang pangalan natin dahil dyan sa mga kalokohan mo. Pagkatapos ay iniwanan na siya ng dad niya. Nang matapos ang ipininta, ay hindi maiwasang mapangiti ni Jackson habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng babae na nasa larawan. Binabagabag na naman siya ng konsensya sa tuwing maaalala ang kwento ng dalaga. Naging mapusok siya ng gabing iyon at hindi niya alam na may matinding pinagdadaanan pala ang babaeng winasak niya ang puri. Kung nakuha ko lang sana ang pangalan niya, mahahanap ko siya sa social media. Bakit ba ganito na lang yung epekto mo sa akin? Natatawa na lamang si Jackson sa nangyayari sa kanyang sarili. Ilang araw lang ang lumipas ay nag-report ang dalawa niyang kaibigan at sinabing nakita na ng mga ito ang babae. Amanda ang pangalan ng dalaga at kasalukuyan itong tindera ng isda sa palengke. Wala nang inaksayang oras si Jackson at kaagad nang pinuntahan ang nasabing palengke kung nasaan si Amanda. Hindi niya na isinama sina Arkin at Toby dahil sa pag-aalala na baka makatawag pa sila ng pansin at baka may makakilala sa kanya na siya ang anak ng mayor sa lungsod. Nang makarating sa palengke ay kaagad naman niyang nakita si Amanda. Abala ito sa pag-aasikaso sa mga customer na kahit halatang pagod na ay nakukuha pa ring ngumiti. Ano kayang gagawin ko? Lalapitan ko ba siya at sasabihin ako yung naka one night stand niya? Ay, parang hindi magandang ideya yun ah. Baka bigla niyang ipalo sa akin yung hawak niyang isda. Saglit pa siyang nag-isip dahil wala talaga siyang ideya kung ano ang gagawin. What if bilhin ko lahat ng paninda niyang isda? I'm sure sobra siyang matutuwa at magpapasalamat sa akin. And then, yun ang magiging simula ng friendship namin. Kaya lang, ano naman ang gagawin ko sa
Napakaraming isda. Baka ibato pa sa akin ni Daddy yan eh, kapag nakita niya. Ilang saglit na pagmamasid ay napansin ni Jackson na pinagtitinginan na siya ng ilang mga naroon. Kinabahan siya, kaya't mabilis niyang nilisan ang lugar. Lumipas ang maraming araw, hindi natahimik ang kalooban ni Jackson. Laging laman ng isipan niya si Amanda. Katunayan ay madalas niyang ang ipinta ang dalaga, kaya puno ng larawan nito ang studio niya. Ngunit tila wala siyang kasiyahan. Mas gusto niyang makita at makausap ng personal ang dalaga. Nagpasya siyang bumalik sa palengke. Ngunit nag-ingat na siya. Nagsuot siya ng damit na pangmahirap. Sa paraang iyon ay hindi siya makakatawag ng pansin at malaya siyang makakakilos. Nagpahid pa siya ng uling sa ilang bahagi ng katawan para isipin ng marami na isa siyang mahirap na tao. Samantala ng mga oras na yon ay nasa palengke na rin si Amanda. Ngunit kaagad siyang napasimangot nang makita ang magkapatid na sina Agnes at Luisa na itinuturing niyang kontrabida ng kanyang buhay. Ay, ang aga namang masisira ang araw ko. Sana lang huwag dapuan ng malas ang mga paninda ko dahil sa magkapatid na to. Binati pa siya nina Agnes at Luisa. Ngumiti naman si Amanda na may kaplastikan katulad ng dalawa. Alam niya kasing pinaplastik lang siya ng magkapatid at pagtalikod niya ay sisiraan sa ibang customer ang kanyang paninda. Alam niya ang bagay na yon dahil sinabi na yon sa kanya ng isa niyang customer. Ngunit hindi siya pwedeng magalit. Ayaw niya ng gulo. Isa pa ay malapit sa dalawa ang namumuno sa palengke kaya't kailangan niyang makisama. Balita ko hindi naubos yung mga tinda mong isda, girl. Anong nangyari? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang dinarayo ng maraming customer, lalo na ng mga lalaki. Wika ni Agnes habang abala ito sa paglilinis ng kuko. Dahil yun sa mga ahas na nakapaligid sa akin eh. Malas pala talaga no kapag may mga ahas. Ang tatraydor. Kapag nakatalikod ka, bigla ka nalang tutuklawin. Kaloka? Napansin ni Amanda na nangunot ang noo ng dalawa at napatitig sa kanya. Ang ibig kong sabihin ay may gumagalang ahas sa bahay. Sabi nila malas daw yun. Grabe, nakakatakot. Napataas naman ang kilay ni Agnes at muling binalik ang atensyon sa ginagawa. Ano tong naririnig namin, girl? Na dinadaya mo raw ang timbangan mo at tong mga isda mo? Nilalagyan mo ng formalin para magbukang fresh? Pasaring naman ni Luisa na nagawa pang pisil-pisilin ang mga paninda niyang isda. Sa gigil ni Amanda ay pinaghahampas niya ng hawak niyang pantaboy ng langaw ang hawak na isda ni Luisa, kaya tinamaan ang kamay nito at napadaing. Oops, sorry. May langaw kasi eh. Sobrang marumi pa naman yung mga langaw. Baka magtai mga customer ko. Napairap na lamang si Luisa habang hawak ang kamay na tinamaan. Ewan ko ba kung sino ang nagpakalat ng ganong balita, no? Kung sino man ang nanira sa akin. Bumula sana yung bibig niya at tumirik ang mga mata hanggang sa matigok. Gusto nang sumabog ng dibdib ni Amanda. Alam niya kasi na ang magkapatid ang nagpakalat ng ganoong balita dahil naiinggit ang mga ito sa kanya. Palagi kasing ubos ang paninda niya. Ngunit mula nang pumutok ang balitang nandaya siya ay tumumal na ito. At ang ikinaiinis niya ay wala siyang magawa kundi ang paringgan ang dalawa. Hay! Good luck sa'yo, girl! Sana lang mapatunayan mo na hindi totoo yung mga paratang sa'yo. Kundi, talagang tsugi ka sa palengkeng ito. Taong bayan na ang nagpapaalis sa'yo, no? Ouch! Natigilan si Amanda at nakaramdam ng panlulumo. Hindi siya pwedeng maalis sa pwesto dahil ito lang ang tanging kabuhayan nilang mag-ama. Wala silang ebidensya.
Mamumuti na lang mga mata nila sa kakahanap ng patunay. Pero wala silang makikita. Malinis ang konsensya ko. At para doon sa nanira sa akin, inggit lang yung mga yon dahil siguro walang bumibili sa kanila. At dahil mukha silang mga tsaka. Lumarawan naman ang inis sa mukha ng magkapatid, ngunit kaagad ding pinilit na ngumiti. Well, good luck na lang sa'yo, girl. Mag-pray ka na lang na walang makitang ebidensya sa'yo, okay? Pahabol pang saad ni Agnes. Ngunit hindi na iyon pinansin pa ni Amanda. Binalingan na lang niya ang panindang isda at inayos ang mga ito. Kailangan niya ng yelo kaya tumingin siya sa paligid para maghanap ng pwedeng utusan para dalhan siya ng yelo. Isang lalaki ang natanawan niya sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa kanya na tila naghihintay na tawagin niya ito. Kinawayan naman ito ni Amanda. Tila nagtaka pa ang lalaki at itinuro ang sarili at tumingin sa paligid. Oh, ikaw nga kuya! Dali, lumapit ka! Hindi pa kaagad nakakilos ang lalaki na walang iba kundi si Jackson. Gusto mo bang kumita ng pera? Dalhan mo ako ng 20 peraso ng yelo para sa mga isda ko. Bantulot na lumapit ang lalaki at napamaang na lang si Amanda nang ganap na itong nasa kanyang harapan. Kahit medyo madungis ay kapansin-pansin ang kagwapuhan nito. Maputi at makinis ang balat na nababahiran ng uling na tila ba sinadya lang iyong ilagay. Matipuno rin ang pangangatawan ng lalaki na animoy modelo ng isang men's magazine. May kailangan ka ba, miss? Bakas ang gaba sa mukha ng lalaki at umiwas ng tingin kay Amanda. Dalhan mo ako ng yelo, 20 peraso. Dumukot ng pera si Amanda sa kanyang bag at iniabot iyon sa lalaki. Ano? Gusto mong dalhan kita ng yelo? Bakit parang nagulat ka? Kargador ka dito, di ba? Pero ngayon lang kita nakita sa palengke ah. Bago ka lang ba dito? Hindi kaagad nakasagot si Jackson na tila ba nalilito sa pinagsasabi ni Amanda. Ay, ang hirap namang kausap nito, parang lutang. Siya, sige na. Bilhan mo na ako ng yelo. Pakibilisan kasi baka maging bilasan na tong mga tilapia ko. Alam mo kasi, miss, nagkakamali ka ng iniisip eh. Hindi mo alam kung saan bibili? So bago ka nga lang dito, diretsuhin mo lang yung daan na yan, tapos lumiko ka sa kanan. Diretso ulit tapos liko sa kaliwa. May makikita kang tindahan doon na may nakalagay na yeluhan ni Aling Bebang. Yun na yun. Oh, ito 20. Bayad ko sa'yo. Tinitigan pa ni Jackson ang iniabot niyang 20 at dahan-dahan iyong kinuha sa kamarahang naglakad balayo. Parang wala naman sa sarili yung lalaking yun. Pero ang gwapo niya. Matagal na naghintay si Amanda sa kanyang pwesto. Naisip niya na baka naligaw na ang lalaki, kaya't naisipan niyang sundan na lamang ito. Nasalubong naman niya si Jackson. Hirap na hirap itong maglakad, bit-bit ang maraming yelo. Mababasa sa kilos ng lalaki na hindi ito sanay sa ginagawa. At ilang saglit pa nga ay nadulas na ito, kaya't kumalat ang maraming yelo sa semento. Ay, kaloka naman tong lalaking to! Ang laki ng katawan lampa naman! Ano ba yan? Parang di ka naman nag-agahan! Napapangiwi si Jackson nang tumayo habang hawak ang puwet. At saka bakit mo ba to binibitbit ng mano-mano? Dalawa lang naman yung kamay mo. Wala ka man lang bang trolley? Ay, naku naman, nadumihan tuloy yung mga yelo. Sorry. Lilinisan ko na lang mga yelo. Hindi na. At baka may mangyari pang mas malala. Matapos mailagay ni Amanda sa supot ang mga yelo, ay binuhat niya na ito at umalis. Iika-ika namang sumunod si Jackson sa dalaga hanggang sa pwesto nito. Oh, bakit? Nabayaran na kita, di ba? May kailangan ka pa? Naisip ko lang na baka may gusto ka pang iutos. Sorry talaga sa nangyari kanina.
Bago lang kasi ako eh. Naunawaan naman ni Amanda ang lalaki at naisip na kailangan nito ng pera, kaya't nagpupumilit ito. Hindi na siya tumanggi at inutusan na lang ito na hugasan ang mga yelo at ilagay sa styro. Ngunit nahalatahan niya sa kilos ng lalaki na hindi ito sanay sa ginagawa at tila may pandidiri pa ng hawakan nito ang mga isda at ilagay sa styro. First time mo bang humawak ng isda? Para ka kasing diring-diri eh. Ang totoo niyan, talagang hindi ko gusto. Ang madulas na katawan nila. Talaga? Pues kailangan mo ng masanay. Dahil araw-araw ko nga hawak ng isda. Ano bang trabaho mo noon? Taga saan ka ba? At paano ka ba napadpad sa lugar namin na ito? Ah, dati janitor ako at natanggal ako. Kaya naisip kong dito na lang sa palengke magtrabaho. Jack nga pala ang pangalan ko. Hmm, Ako naman si Amanda. Siya nga pala, wala pa kasi akong benta eh. Pwede bang itong pagkain ko na lang natanghalian ang ibayad ko sa'yo? Okay lang, kahit wag mo na akong bayaran. Hoy, pwede ba yun na hindi ka bayaran? Kahit medyo palpak ka, kailangan pa rin kitang bayaran, no? Sige na, kunin mo na. Mukhang kailangan mong kumain para hindi ka lalambot-lambot. Nangingiting kinuha iyon ni Jackson at kaagad na binuksan ang baunan. Tumambad rito ang ulam na pritong itlog at isda. Well, well, well. Sino ang lalaking yan? Parang ngayon ko lang siya nakita. Bagong kargador? Bigla ay singit ni Agnes habang kilig na kilig naman si Luisa na nakatingin kay Jackson. In fairness, kahit medyo madungis siya, ang gwapo pa rin niya, sis. I think I'm in love. Ew! Mai-inlove ka na nga lang sa mahirap pa. Hm, I'm sure itsura lang meron sa kanya. Pero walang laman ang bulsa niyan. Napairap na lang si Amanda at hindi pinansin ang dalawa. Hindi naman nagpapigil si Luisa at lumapit pa kay Jackson. Hi, I'm Luisa. Huwag mong pansinin niyang ate ko. Kulang kasi sa love life yan eh. Anyway, dito ka na lang magtrabaho sa amin. Promise, hindi kita pahihirapan. At may pangbayad kami. Gusto na namang mag-usok ng ilong ni Amanda. Ilang beses na rin kasing sinulot ng dalawa ang mga kargador na nagtatrabaho sa kanya at sinisilaw sa pera. Kaagad namang hinila ni Amanda si Jackson. Pasensya ka na, Luisa, pero may usapan na kami. Nakakontrata na siya sa akin. Araw-araw, siya ang magdi-deliver sa akin ng mga yelo at magbubuhat ng mga paninda ko. 'Di ba, Jack? At may pambayad ako, okay? Okay, sige. Tutal naman, ilang araw na lang ang pananatili mo sa palengke na ito at papaalisin ka na din. Sa ngayon, sa'yo na muna itong si Mr. Pogi. Mag-enjoy ka na muna sa kanya. Dahil pagkatapos nun, ako naman. Hindi nakaimik si Amanda at inis lang niyang sinundan ng tingin si Luisa na noon ay pinuntahan ng customer na bumibili rito. Tiningnan niya ang paninda niyang mga isda na nilalangaw na dahil sa kawalan ng customer. Gusto niya nang maiyak dahil nagtagumpay ang dalawa na siraan siya. Nanlulumo siyang napaupo na lamang sa silya. May problema ba? Malaki. Napatitig na lang sa kawalan ang dalaga. Tama siya. Ilang araw na lang. Papaalisin na ako rito. Hindi ko alam kung paano na kaming mag-ama. At alam mo ang nakakainis? Pinagbibintangan ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maglabas ng sama ng loob sa'yo. Ano ba talagang eksaktong nangyari? Anong ibig mong sabihin? Napapaalisin ka dito. Napagbintangan ako, nanandarayan ng timbangan at gumagamit ng formalin para sa mga isda ko. Sumpa man hindi yun totoo. Malinis ang konsensya ko. Hindi ko kayang mandaya. Kaya ito, nasira ang tiwala nila sa akin.
Kaya wala nang bumibili kasi walang naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Napatitig siya kay Jackson kaya't nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Amanda na sincere ang sinabi ng binata na hindi lang nito pinapagaan ang bigat ng kalooban niya. Talaga, Eddie Goods, at least may kakampi pala ako. Pilit na ngumiti si Amanda. Malinis ang konsensya mo, kaya't maniwala ka na malalampasan mo rin ang pinagdadaanan mo ngayon. Oo, tama ka. Salamat sa advice. Ilang saglit pa ay nagpaalam na sa kanya si Jackson na pupunta ng CR. Sinundan niya ng tingin ang binata habang napapaisip. Pakiramdam niya ay isang anghel si Jackson na bigla na lamang sumulpot para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Ano ba itong naiisip ko? Hindi ako makapaniwalang nagawa kong magkwento ng problema sa taong ngayon ko lang nakilala. Bigla ay sumagi sa isip niya ang eksena kung saan nag-open din siya ng problema sa isang estranghero, sa lalaking inalayan niya ng kanyang pagkabirhen. Pilit niya iyong inalis sa isipan. Ayaw na niyang maalala na minsan ay kinailangan niyang kumapit sa patalim. Naputol siya sa pag-iisip ng dalawang lalaki ang papalapit sa pwesto niya na sa kanyang tingin ay bibili, kaya't nabuhayan siya ng loob. Ngunit kaagad iyong hinarangan ni Agnes. Hi, dalawang pogi! Dito na kayo bumili sa amin. Mas fresh pa mga isda namin at hindi kami nandarayan ng timbangan. Hindi na napigilan ni Amanda ang inis at sasagutin na sana si Agnes, ngunit nagsalita ang isa sa mga lalaki. I'm sorry, miss. Pero mas gusto namin bumili kay Miss Beautiful. Miss Beautiful, bilhin ko na lahat ng paninda mong isda. Magkano bang lahat yan? Wika ni Arkin at naglabas ng maraming lilibuhin sa wallet nito. Napamaang naman si Amanda at gulat na gulat. Ano? Bibilihin niyo lahat? Alam niyo ba naman daraya yan? Gumagamit siya ng... Hep, masamang mambintang. Parang hindi naman magagawa ni Miss Beautiful na mandaya. Sa ganda niyang yan. Wika naman ni Toby. Nang matauhan si Amanda ay kaagad niyang inayos ang mga isda. Tinulungan pa siya ng mga binata na isupot ang mga yon. Salamat mga sir. Hinding-hindi po kayo magsisisi. Malinis at sariwa po ang mga isda ko. Lalo na ang tilapia ko. Namilog ang mata ni Amanda nang iabot sa kanya ni Arkin ang maraming lilibuhin na sa kanyang tingin ay sobra-sobra pa sa presyo ng mga isda niya. Keep the change, Miss Beautiful. Saka siya kinindatan ni Arkin at tumalikod na. Nanginginig ang kamay niyang binilang ang pera. May pambayad na siya sa upa ng bahay at kahit sa pwesto sa palengke. Sobra-sobra pa yon para sa maintenance ng tatay niya. Napatingin pa siya kina Agnes na noon ay hindi maipinta ang mga muka. Bye! Mauna na ako sa inyo. Ay! Ang sarap matulog ngayon. Paalis na siya nang dumating si Jackson. Masaya niyang kinuwento rito ang nangyari at napayakap pa dahil sa labis na tuwa. Sabi ko naman sa'yo malinis ang konsensya mo. Kaya malalampasan mo ang lahat. Masaya ako para sa'yo. Nahihiya namang kumalas sa pagkakayakap si Amanda ng matauhan. Pasensya na, sobrang saya ko lang kasi. Halika sa bahay, magluluto ako ng espesyal na ulam para pagsaluhan natin ang tatay ko. Pasensya na. Kailangan ko na kasing umuwi May asikasuhin lang ako. May pamilyang naghihintay sa'yo? Oo, meron. Ang parents ko at mga kapatid ko. Lumapad ang ngiti ni Amanda at tila nabunutan ng tinik ang dibdib nang masigurong hindi pala asawa at anak ang naghihintay kay Jackson. Nang tumalikod na si Jackson ay natatawa na lamang si Amanda sa kanyang sarili. Ano naman kung wala siyang asawa at anak? Nasisiraan na ba ako? Samantala,
Matindi ang inabot na panunukso kay Jackson mula sa dalawang kaibigan. Magkakasunod ang tanong ng dalawa kung bakit kinailangan niyang magpanggap na marungis sa harapan ni Amanda. Teka, isa-isang tanong lang. Kumalma nga kayo, okay? Ginawa ko yun para hindi ako makatawag ng pansin. Alam nyo na, baka mamukhaan pa nila ako. Hindi na yan dahil sa usig ng konsensya mo, pare. Mukhang in love ka na kay Miss Virgin. Tumigil ka nga dyan. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Sa nararamdaman ko. Pero bakit kailangan mong magpanggap na kargador? Marami namang paraan para malapitan siya. Aksidente lang naman yun. Pero hindi ko rin ina-expect na mapagkakamalan niya akong kargador. Nabigla din ako hanggang sa hindi na ako makatanggi. Kaya yun, nagpadala na ako sa Agos. Bakit kailangan mo kasing bilhin lahat ng paninda niyang isda? Naawa lang naman ako sa tao dahil napagbibintangan siya. Remember, yung pinuhunan niya sa palengke, galing sa pagbebenta niya ng sarili niya. Tapos kailangan pa ng maintenance ng tatay niya. Makahulugang tinitigan siya ng dalawang kaibigan. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit masyado siyang involved kay Amanda. Bakit kayo ganyan makatingin? Ay, nakakainis kayo ah. Bakit ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Well, nakakapanibago ka lang, Jackson. Wala ka kayang pakialam sa mga babaeng nakakasama mo sa kama. Ikaw yung tipo ng tao na walang pakialam sa kapwa. Napalunok si Jackson. Maging siya kasi ay hindi na rin maunawaan ang sarili. Ang dami niyong tanong. Basta, walang ibang ibig sabihin ang mga ginagawa ko. Isang pabor pa pala. Kasi, magkikita ulit kami bukas. Balik kailangan ko ring pumunta ron. At, kailangan ko ang tulong ninyo. Ano? Babalik ka pa doon? Oo. Mga ilang araw lang naman. Wala napasubo na ako. Umiwas si Jackson sa tila nanunuksong tingin ng dalawang kaibigan. Matapos niyang sabihin ang pabor na kailangan niya sa dalawa, ay umalis na rin siya. Kinabukasan ay excited siyang pumunta sa palengke para makita si Amanda. Ngunit hindi magandang eksena ang naabutan niya. Kausap ni Amanda ang mga sanitary inspectors at nakikita niyang naluluha ang dalaga. Anong nangyayari? May nakita lang namang mga ebidensya bilang patunay na nandaya siya at gumagamit ng formalin sa mga paninda niya. At dahil doon, mapapaalis na siya dito sa palengke. Hindi iyon mapaniwalaan ni Agnes. Kaya naman, nang makaalis ang sanitary officer, ay kinausap niya si Amanda. Parang lutang lang ang dalaga nang makaharap niya. Hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nakuha yung mga ebidensya sa pwesto ko. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginagawang masama. Halos madurog ang puso ni Jackson sa nakikitang sinapit ni Amanda. Ano nang mangyayari sa'yo? Pinapaalis na nila ako sa pwesto ko na ito. Tinanggalan na nila ako ng permit para magtinda. Nanlulumong iniligpit na ni Amanda ang mga gamit sa pwesto. Gustong tumulong ni Jackson dahil nararamdaman niya na nagsasabi ito ng totoo. Ayaw niya sa politika, ngunit sa pagkakataong iyon ay gagamitin niya ang koneksyon ng kanilang pamilya. Paalis na noon si Amanda nang marinig niya ang nakakairitang boses ni Agnes. Bye-bye na sa'yo, friend! Ingat ka ha! Mamimiss ka namin! Kunwari ay pinalungkot pa ni Agnes ang muka. Hindi lingid kay Amanda na ang magkapatid ang may gawa nun. At kung marunong lang talaga siyang mangulam, ay kinulam na niya ang dalawang bruhang ito. Alam mo, mas okay kung magtrabaho ka na lang sa mga nightclub. Mas bagay ka doon, girl. Hirit naman ni Luisa. Amanda, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nakasisiguro ako. Nalalabas rin ang totoo.
Kung ako sa'yo, siguro hindi ko muna ililigpit ang mga gamit ko. Ano bang sinasabi mo? Huling-huli siya sa akto kanina. Nakuha sa mismong pwesto niya ang mga formalin. Oo nga, cutie boy. Huwag mo na nga siyang ipagtanggol, Napangiti lang si Jackson, kaya pinilit na rin ngumiti ni Amanda. Alam niyang pinapagaan lamang ni Jackson ang kanyang kalooban. Kahit papano ay masaya siya dahil meron siyang kakampi at may naniniwalang inosente siya. Okay na ako. Salamat sa tulong mo, Jack. Binuhat na ni Amanda ang mga gamit at naglakad na. Narinig pa niya ang bungis-ngisan ng magkapatid, ngunit hindi niya na iyon nilingon pa. Kaagad namang sumunod sa kanya si Jackson at nag-alok ng tulong na buhatin ang mga gamit niya. Ngunit tinanggihan niya dahil gusto niyang mapag-isa muna. Ang totoo niyan ay hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang ideya kung ano nang mangyayari sa kanilang mag-ama. Marami na rin siyang inaplayang trabaho noon at nakapasok siya bilang janitress at cleaner sa isang hotel. Ngunit natatanggal siya dahil sa madalas na pag-absent gawa ng tatay niyang may sakit. At mula nga noon ay naging mailap na sa kanya ang kapalaran. Bahala na. Habang may buhay, may pag-asa naman eh. Siguro papasok na lang ako sa karinderya ni Aling Saling bilang tagahugas ng pinggan. Kahit kakarampot ang sweldo, okay na yun. Inubos niya ang buong araw sa pag-aalaga sa tatay niya. Nagtanong pa ang matanda kung bakit maaga siyang nakauwi. Ngunit nagsinungaling siya. Ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang tatay. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak para sana pumunta sa karinderya. Narinig niyang may kumatok sa pinto. Nagtataka man dahil wala siyang inaasahang bisita ng ganoon kaaga, ay pinagbuksan pa rin niya. Nasorpresa siya nang mabungaran si Jack. Jack, anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman na kung saan ako nakatira? Pinagtanong-tanong kita sa palengke. Ha? Bakit naman? Anong bakit? Di ba gusto mo ako maging kargador mo? Nakalimutan mo na. Anong sinasabi mo? Nananaginip ka ba? Nakalimutan mo na ba na pinaalis na ako doon? Ay, inaantok ka pa yate eh. Pumasok ka nga. Para naman makainom ka na ng kape muna. Ano bang sinasabi mo? Okay na yung kaso mo. Malinis ka na. At hinihintay ka na ng mga customer mo. Anong ibig mong sabihin ha? Na okay na? Nagbibiro ka ba? Sumama ka na lang sa akin para maniwala ka. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Amanda nang tinungo nila ang palengke. Naabutan nila ang mga inspektor at kinausap siya. Nalaman niyang napatunayan ng mga ito na wala siyang ginawang paglabag. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. At dahil sa kabiglaan ay hindi na siya nakapagtanong hanggang sa magsialisan na ang mga ito. Totoo ba talaga to? Hindi na ako mapapaalis sa palengke? Gusto niyang maiyak sa labis na saya. Oo, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Malilinis mo ang pangalan mo. Dahil wala ka namang ginagawang masama. Sa labis na saya ay napayakap na lamang si Amanda kay Jack. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari to? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakabalik ka na. Sa'yo na ulit tong pwesto mo. Kumalas siya sa pagkakayakap at napatitig kay Jackson. Sakalang niya napansin na maayos na ang kasuotan nito at malinis na ang katawan. Mula nang dumating ang binata ay marami ng magagandang nangyari. Alam mo, pakiramdam ko ikaw na yung lucky charm ko. Wala naman akong ginawa. Naniwala ka na wala akong kasalanan, kaya umayon sa akin ang tadhana. At ngayon, malinis na ang pangalan ko. Sabi mo eh. Napakamot na lamang sa ulo si Jackson. Napatingin naman si Amanda kina Agnes at Luisa, na noon ay nakasimangot. Hi, namiss ko kayo. Ako ba namiss nyo din? Hindi umimik ang magkapatid at napairap lang.
Pagkatapos ngang malinis ni Amanda ang kanyang pangalan, ay muling nanumbalik ang sigla ng kanyang tindahan. Dagsa na muli ang bumibili ng mga tinda niyang isda, kaya't naging abala sila ni Jackson. Maraming salamat, Suki. Balik kayo Napatingin si Amanda kay Jackson na noon ay hirap na hirap sa pagtulak ng trolley. Laman ang maraming yelo. Natatawa siya sa itsura ng lalaki na noon ay pawisan at halos hindi na makausad sa paglalakad. Hoy! Ano, okay ka lang ba dyan? Ha? Kaya pa ba? Nag-thumbs up lamang si Jackson bilang tugon. Ang taong ito parang hindi sanay sa mabigat na trabaho. Pagtulak lang ng trolley, hirap na hirap pa. Namilog ang mata ni Amanda nang magpunas ng pawis si Jackson mula sa noo pababa sa leeg. Inangat din nito ang suot na sando para punasan ang dibdib nito. Kaya lumantad sa kanyang paningin ang six-packet abs nito. Napalunok pa siya dahil sa magandang tanawin na kanyang nakikita. Pakiramdam ni Amanda ay bigla siyang nahumaling sa gandang lalaki ng binata. Ngunit nadismaya siya nang madulas si Jack at napasalampak sa basang semento. Sayang, poging-pogi na sana Lalapitan niya sana si Jackson para tulungan, ngunit naunahan siya ng dalawang lalaki at tinulungan ng mga ito na makatayo si Jackson. Pamilyar sa kanya ang dalawa, ngunit hindi niya alam kung saan niya nakita. Nilapitan niya si Jackson habang sunod ng tingin ang papalayong mga lalaki at pilit na kinikilala. Ngunit kaagad na inagaw ni Jackson ang kanyang atensyon. Hindi ko akalain na may mga concerned citizen para sa lugar ninyo. Ang babait nila, ano? Tama ka. Pero alam mo, sobrang pamilyar sila. Hindi ko lang matandaan kung saan ko sila nakita. Baka naman sila yung dating bumibili sa'yo, kaya pamilyar. Oo, tama. Naalala ko na sila. Napansin ni Amanda na biglang namutla si Jackson. Talaga? Naaalala mo na sila? Oo, sila yung dalawang lalaking pumakyaw sa mga paninda ko. Tama, sila nga yun. Napahinga naman ng maluwag si Jackson na tila nabunutan ng tinik. Tama ako. Mukhang concerned citizen nga sila. Oh, namumutla ka. Okay ka lang? O gutom ka na? Tara, magmerienda na muna tayo. Hinila niya sa kamay si Jackson. Habang pinagsasaluhan nila ang meriendang biko, ay napapaisip ang binata. Ang totoo ay talagang kinabahan siya kanina sa sinabi ni Amanda na pamilyar dito ang dalawang kaibigan. Ang akala kasi niya ay nakilala na ng dalaga ang dalawang kaibigan na nagbayad dito para maka-one night stand niya. Hindi pa siya handang aminin iyon kay Amanda. Hindi pa siya handa na kamuhian nito. Oh, ang sweet naman ninyong dalawa. Talagang magkasalo pa kayo sa isang plato? Yung totoo, kayo bang dalawa ay may relasyon na? Ang corny nyo ang sakit nyo sa mata. Anong problema? Naiinggit ka ba? Bakit ako maiinggit? Wala namang pera yung jowa mo. Kargador? Ew! I hate you, ate. Kahit wala siyang pera, at least guwapo siya. Che! Kanino ka ba kampe, ha? Siyempre sa'yo. Pero love ko talaga siya Nag-flying kiss pa siya kay Jackson. Tumigil ka nga. Mag-affam ka na lang para makalayas na tayo dito sa mabahong palengke. Hindi mabubusog ng pogi ang sikmura mo. Huwag kang gumaya sa iba dyan. Dukha na nga, dukha pa yung jowa. Parang nauubusan ng lalaki. Ano bang pinuputok ng butsi mo? At anong masama sa pagiging mahirap? FYI lang, di naman ako nanggahangad ng mayamang lalaki. Ayoko sa kanila kasi mga mata pobre. Okay na ako sa lalaking mahirap lang pero honest at hindi mayabang. At higit sa lahat, may respeto sa babae. Bigla ay napaubo si Jackson sa sinabi ni Amanda. Wala kasi sa kanyang katangian ang hinahanap ng dalaga,
lalo na ang marespeto sa babae dahil niyurakan niya ang pagkababae nito. Saka mo na sabihin yan kapag kumalam na yung sikmura mo. Kapag napalayas na kayo sa tinitirahan ninyo at wala ka ng pambili ng gatas ng anak mo. Che! Ayaw kitang kausap! Pagkatapos ay tinalikuran na sila ni Agnes. Ang yabang, siya naman tong unang nakipag-usap sa atin eh. Sino mayaman kaya ang papatol sa kanya? Bukod sa may putok na siya, puro peklat pa yung binti niya. Kaloka? Huwag mo na lang siyang pansinin. Teka, totoo ba yung sinabi mo? Ayaw mo sa mayayaman? Para yatang ang laki ng galit mo sa kanila. Ay, totoo yan. Talagang malaki yung galit ko sa kanila, no? At ang isang taong pinakakinaiinisan ko sa lahat ay yung bagong mayor dito, si Mayor David Evangelista. Galit na galit ako dun. Natigilan si Jackson nang mabanggit ang pangalan ng ama. Ano? Galit ka sa sa taong yun? Bakit naman? Hindi kasi siya yung klase ng tao na may simpatya sa mahihirap. Biruin mo, dati libre yung pwesto rito sa palengke. Pero nung siya na yung pumalit na bagong mayor, may bayad na yung upa dito. Sa bagay, aminado akong malaki ang kinaganda ng palengke. Pero hindi ba pwedeng libre na lang yung pwesto? Kasi yun yung nakasanayan namin eh. Yung perang binabayad ko, pangdagdag na rin sana ng pambili ng gamot ni tatay. Natahimik si Jackson. Gusto niyang manlumo sa isiping galit si Amanda sa dad niya. Jack, nakamumuhian siya ng dalaga at itataboy palayo kapag malaman nito ang totoo. Mapipilitan talaga siya na patuloy na maglihim para lamang hindi malayo rito. Malungkot siyang umuwi at nagkulong sa kanyang kwarto. Kailangang may gawin siya para kahit papano ay mabawasan ang galit ni Amanda sa dad niya. Wait. Ano naman ang gagawin ko? Shit. Bakit ba ako masyadong affected? Ano naman kung galit siya kay dad? Bahala na si daddy. Problema niya na yun. Ngunit hindi pinatahimik si Jackson nang isiping iyon. Alam niya na balang araw ay mabubunyag din ang lihim niya. Kamumuhian siya ni Amanda at ayaw niyang mangyari yon. Ramdam niya kasi na nahuhulog na siya sa dalaga. Hindi na lang awa ang kanyang nararamdaman, kundi may pagtingin na rin siya rito. Kinagabihan ay nakasabay niyang mag-dinner ang mag-ama. Hindi niya napigilan ang sarili na usisain ito. Naiinis pa siya ng mga sandaling iyon. Dad, bakit ninyo binago ang kalakaran sa public market natin? Bakit yung dating libre lang sana na upa ng mga tindera noon ay may bayad na ngayon? Ano bang gagawin ninyo sa pera? Public servant kayo, kaya dapat mga kapakanan ng mga mahihirap na kababayan natin ang isipin ninyo. Nagtatakang napatitig sa kanya si Mr. David ni hindi nito nanguya ang karne, nakakasubo lang nito. Ano, Dad? Sumagot kayo. Marami naman tayong pera, di ba? Bakit kailangan pang singilin ninyo ng upang mga tindera sa palengke? Nginuya na muna ni Mr. David ang isinubong karne habang napapangiti. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Bigla ka kasing nagkaroon ng pakialam sa kababayan natin. Ayos yan, anak. Ganyan nga. Talagang ngang nasa dugo mo na ang pagsisilbi sa bayan. Napasimangot naman si Jackson dahil sa narinig. Well, tungkol dyan sa sinasabi mo, nakita mo na ba ang palengke noon kumpara sa ngayon? Napakalaki na ng pinagbago, napakalinis, at sobrang safe na para sa mga mamimili. Naglagay na ako ng maraming security personnel for their safety at mga janitor for cleanliness. Bigla ay naalala ni Jackson na may mga nakita nga siyang mga nagrorondang mga security personnel sa palengke. At dahil doon, yung mga dating tambay ay nabigyan ko ng trabaho. Ginawa ko silang janitor at security personnel. Alam mo kasi anak, hindi pwedeng ilan lang ang makinabang. Dapat marami.
Dapat balanse. Teka, may kakilala ka bang hindi sang-ayon sa pamamalakad ko? Okay, bukas na bukas ay sumama ka din sa akin sa opisina para malaman mo ang mga programa ko kung saan maraming mga mahihirap ang nakikinabang. Kinabukasan nga ay sumama siya sa ama at nalaman niya ang iba't ibang programa na maraming mga mahihirap ang makikinabang. Kaagad naman niya iyong binalita kay Amanda nang sila ay magkita. Talaga? Libreng pampa-ospital at gamot pang maintenance para sa mga senior citizen? Oo, at para sa inyong mga tendera sa palengke, 1 sack of rice every month. Sa tuwing magsiselebrate naman ng birthday ang mga senior, makatatanggap sila ng 5K cash at cake mula kay Mayor. Manghang-mangha at namimilog pa ang mga mata ni Amanda habang nakikinig. Talaga? Ang saya-saya naman pala kung ganon. Nako, hindi ko naman alam na may ganon pala. Ay, siguro naunahan lang ako ng inis kaya wala akong alam. Tuwang-tuwa si Jackson sa nakikitang kasiyahan kay Amanda. Pakiramdam niya ay nabawasan ang atraso niya rito. So, hindi ka nagalit kay Mayor? Dahil sa nalaman ko, syempre hindi na, no? Nakita ko rin naman ang malaking pagbabago dito sa palengke. Naging bitter lang talaga siguro ako. Para makuha ang pwesto, kinailangan kong gumawa ng isang pasya. Kaya hanggang ngayon, Natigil sa pagsasalita si Amanda at natutop ang bibig. Alam ni Jackson kung ano ang gustong sabihin ni Amanda. Yun ay ang pagbebenta nito ng laman, ngunit nagpatay mali siya. Kung ano-ano na nasasabi ko. Pero talagang happy ako na safe na ang gamot ni tatay. Teka, paano mo nga ba nalaman yung mga yun? Siyempre malalaman ko. Siya ang dad. Natigil sa pagsasalita si Jack. Kamuntikan pa siyang madulas dahil sa labis na excitement. Siya ang dad? Nino? Siya ang dad ng kaibigan ko. Kaya nalaman ko. Talaga? Kaibigan mo ang anak ng mayor? Wow, bigatin ka naman pala. Alam mo, ang dami mong sikreto ah. Ano pa kaya ang malalaman ko no tungkol sa'yo? Sekreto? Anong ibig mong sabihin? Natawa si Amanda sa reaksyon ng mukha ni Jackson dahil bigla itong namutla. Para kasing ang dami mong sikreto eh. Gaya ngayon, kaibigan mo pala yung anak ng mayor. Naku, wala naman yun. Hindi yun big deal. Siya nga pala, hindi ako makakapag-work ngayon. May lakad kasi ako eh. Pinuntahan lang kita dito para sabihin ang good news. Yumakap pa si Amanda sa kanya at nagpasalamat, kaya't abot tenga na naman ang ngiti ni Jackson. Sunod ni Amanda ng tingin ang binata habang papalayo ito. Talagang siya yung lucky charm ko. Mula nang dumating siya, ang dami ng magagandang nangyari sa buhay ko. Para bang lahat ng bagay nagiging posible kapag nariyan siya. Ay, sana huwag na siyang mawala sa akin. Sa akin? Hindi ko naman siya pag-aari. Para talaga akong tanga. Hindi na kayang itanggi ni Amanda sa sarili na nahulog na nga ang loob niya kay Jackson. Ngunit hindi niya maiwasang hindi ma-curious sa pagkatao ng binata. Sa tuwing nasa alanganing sitwasyon kasi siya ay may partisipasyon ang binata para maayos iyon. Para bang alam na alam ng binata ang mga solusyon sa kanyang mga problema. Maagang naubos ang panindang isda ni Amanda, kaya't ginamit niya ang nalalabing oras para pumunta sa City Hall. Magtatanong siya kung saan siya makakakuha ng libreng gamot para sa ama. At syempre, para makuha na rin ang 5K na cash at pag-cake ni Mayor, kahit lumipas na ang kaarawan ng ama. Habang naglalakad-lakad sa loob ng building, ay may dalawang pamilyar na muka ang nakita niya na makakasalubong niya. Tila umiwas pa ng tingin ang dalawa na walang iba kundi sina Arkin at Toby. Ngunit mabilis niya silang nilapitan.
Teka lang, kayo yung bumili ng lahat ng paninda kong isda, di ba? Masaya ako na muli kayong makita. Anong ginagawa ninyo dito? Si Arkin ang unang sumagot na halatang tensyonado. Wala naman. Nagpapalakad-lakad lang kami. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Magtatanong ako kung saan pwedeng humingi ng mga libreng gamot. Sige, well go ahead na. Diretsuhin mo lang yung daan na yan. Makikita mo na yung office kung saan ka pwedeng magtanong. Tila aligaga ang dalawa na nililingon-lingon pa siya habang papalayo. Bakit parang hindi lang sa palengke una ko silang nakita? Pati mga boses nila, sobrang pamilyar. Natigilan siya nang maalala ang sobrang pamilyar na unang salita na binitawan ni Toby. Well go ahead na pare. Ikaw na ang bahala kay Miss Virgin, okay? Tila umalingaw-ngaw iyon sa kanyang pandinig at nanlalaki ang matang muling tiningnan ang dalawa. Ngunit wala na sila sa kanyang paningin. Nang marating ang nasabing office, ay kaagad niyang sinabi ang kailangan. Saglit na muna siyang naghintay at naupo sa isang silya. Inilibot niya ang kanyang paningin hanggang sa mapadako ang paningin niya sa isang magazine. Nakita niya agad ang mukha ng mayor kasama ng pamilya nito sa cover ng magazine. Ang ganda pala ng asawa ni Mayor. Pero sa pagkakaalam ko, matagal nang wala yun. At itong anak niya, ang Uh, teka, anong ibig sabihin nito? Paano siya nakasali dito sa... Bigla ay naalala niya ang mga nangyari at pinagtagpi-tagpi iyon. Mula sa nung una ay puro magaganda ang nangyari. Yun ay dahil may kakayahan pala ang binata. Bakit niya kaya ako tinutulungan? Gulong-gulo ang isipan niya sa mga natuklasan ni hindi na niya maintindihan ang sinabi ng staff nang lapitan siya nito. Hanggang sa makauwi siya, bit-bit ang mga gamot ng tatay niya. Oh, nandito ka na pala, anak. Bakit parang natuklaw ka ng ahas dyan? Okay ka lang? Tanong sa kanya ng ama na si Mang Dante nang mapansin na tila lutang siya. Tay? Bakit po kayo bumangon? Nagugutom na po ba kayo? Sige po, ipagluluto ko po kayo ng pagkain. Hindi na anak. Nakapagluto na ako. Maupo ka na nga muna. Para ka na mga aligaga. Ang gusto ko magpahinga ka, okay? Pabayaan mo na muna ako ngayon na alagaan ka. Kasi palagi na lang na ikaw ang gumagawa ng lahat. Okay naman na ang pakiramdam ko. Gustong maiyak ni Amanda ng mga sandaling iyon sa nakikitang kasiglahan ng ama. Kinuwento niya sa matanda ang lahat mula sa libreng gamot at bigas na pwede nilang makuha. Talaga? Abay, ayos pala ang mayor na yan. Ibig sabihin pala ay hindi ka na mahihirapan sa mga gamot ko. Napakasaya ko, anak. Opo, tay. Kaya wala na po tayong dapat ipag-alala. Lalo na sa tuwing sasapit ang birthday niyo. Makakapag-celebrate na rin po tayo dahil may regalo na po sa inyo ang mayor natin. Labis na tuwa ang naramdaman ni Amanda nang makita ang saya sa mukha ng kanyang ama. At ang lahat ng iyon ay dapat niyang ipagpasalamat kay Jackson. Kinabukasan nga ay masigla siyang binati ni Jackson nang dumating ito. Good morning. Kamusta? Maganda bang naging tulog mo? Hindi nakaimik si Amanda. Bigla ay nailang siya kay Jackson sa katotohanang mayaman pala ito. Kailangan mo na ba ng yelo? Okay. Wait lang Bibi. Jackson Evangelista, ang totoo mong pangalan, di ba? Lumarawan sa mukha ng binata ang labis na pagkagulat. Paano mo nalaman? Galing ako sa City Hall kahapon at nakita ko ang family picture ninyo. Ano bang motibo mo? At bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Bakit mo kailangan pang magpanggap at tulungan ako? Ano kasi? Umalis ka na, please lang.
Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang taong manloloko. Isa pa, baka makulong pa ako kasi ginawa kitang kargador. Ayoko na ng problema. Magpapaliwanag ako. Hindi mo kailangang magalit. Gusto lang naman kitang tulungan. Natulungan mo na ako at maraming salamat. Please, umalis ka na. Pagkatapos, tinalikuran niya na si Jackson. At makalipas ang ilang saglit ay umalis na rin. Bakit ba kasi kailangan niyang gawin ang lahat ng iyon? Hindi ba niya alam dahil sa ginawa niya na in love na ako sa kanya? Pero mayaman pala siya kaya hindi kami pwede. Wala nang dahilan para manatili pa siya dito. Buong araw na mabigat ang kalooban ni Amanda. Hindi lang dahil sa naglihim sa kanya ang binata, kundi sa katotohanang napakalayo ng agwat ng kanilang pamumuhay. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na naalis sa isipan ni Amanda si Jackson. Namimiss niya na ito at palaisipan pa rin sa kanya kung bakit kinailangan nitong magpanggap at tulungan siya. Isang araw ay nagkagulo sa palengke dahil sa pagdating ni Mayor David Evangelista. Kasama ang anak nito na si Jason at iba pang mga opisyal. Nag-ikot-ikot ang mga ito sa buong palengke hanggang sa mapadaan nga sa pwesto ni Amanda. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya habang nakatanaw sa binata na noon ay bihis na bihis at kagalang-galang kung titignan. Nagtama ang kanilang mga mata at kita ni Amanda na may lungkot sa mga mata ng binata. Akmang lalapitan na siya ni Jackson, ngunit isang magandang babae ang dumating at pumulupot sa braso nito. Pakiramdam ni Amanda ay huminto sa pagtibok ang puso niya. OMG ate! Look! Hindi ba si Jack yung lalaking yun? Teka, personal bodyguard siya ni Mayor? Bulalas ni Luisa. Oo nga no! Paano nangyari yun? Hoy Amanda, magpaliwanag ka nga! Hindi pinansin ni Amanda ang dalawa. At ilang saglit pa, ipinakilala si Jackson bilang anak ng Mayor. Ano? Anak siya ni Mayor? Paano nangyari yun? Tama ako nang hinala tungkol sa kanya. Hindi nga siya ordinaryo. Sa itsura pa lang at kutis niya, halatang mayaman siya. OMG! Kinikilig ako, ate! Nakakainis. Nilait-lait ko pa naman siya. Kung alam ko lang ay di sana naging mabait ako sa kanya. Nanatiling walang imik si Amanda habang nakatanaw kay Jackson. Mga kababayan, gusto ko lang ipaalam na ito ang aking anak na si Jackson ay tatakbo sa susunod na eleksyon bilang mayor at si Miss Margaret ang kanyang magiging bise. Sana po isuportahan niyo sila kung paano ninyo ako sinuportahan. Salamat sa inyo. Nagpalakpak naman ang mga tao. Nagkatuksuhan pa at sinabing bagay na bagay si Jackson sa magiging bise nito na sinang-ayunan naman ng mayor at sinabing nagde-date na ang dalawa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay lalo lamang bumigat ang kalooban ni Amanda. Nakakainis ka, Jack. Bakit ba kasi dumating ka pa sa buhay ko? Nananahimik ako bigla ka nalang nanggugulat. Bakit kailangan mong maging mabait at magmistulang hero ng buhay ko? Pa-fall ka. Tapos malalaman ko may ibang babae na pala na sa buhay mo? Nakakagigil ka. Ang sarap mong sapakin. Anak, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit parang pinanggigigilan mo yung takip ng kaldero? Teka, alam mo napansin ko, parang lagi kang wala sa iyong sarili. Meron ka bang problema? Sabihin mo na sa akin, makikinig ang tatay. Nagpasya siyang sabihin ang lahat sa tatay niya para kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Mula sa umpisa ay kinuwento niya ang lahat. Aba anak, bakit hindi mo siya tanungin kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon? Kausapin mo siya para naman sa kakatahimik ng iyong kalooban.
Malay mo naman ginawa niya ang lahat ng iyon dahil may pagtingin siya sa'yo. Ano po? Parang malabo naman yata yung iniisip ninyo, Tay. Sino ba naman ako para magustuhan niya? Ganda lang naman ang meron ako, no? Kayamanan, wala. Para sa akin, isa kang kayamanan, anak. Dahil napakabuti ng puso mo. Huwag na huwag mong mamaliitin ang sarili mo dahil napakaswerte ng lalaking mamahalin mo. Tandaan mo yan. Napangiti naman ng matamis si Amanda dahil sa sinabi ng ama. Nang sumunod na araw ay nagpasya nga si Amanda na kausapin si Jackson. Gusto niyang humingi ng paliwanag kung bakit ito dumating sa buhay niya. Tuluyan na kasing hindi nagparamdam ang binata, kaya't siya na ang gagawa ng hakbang para magkausap sila at hingin ang paliwanag nito. Samantala, nasa City Hall ng mga oras na iyon si Jackson kasama sina Toby at Arkin. Kakausapin niya ang ama at lilinawin dito na hindi siya interesado na tumakbo sa susunod na eleksyon. Kaya lang siya sumamang mag-ikot sa palengke ay para makita si Amanda, magpaliwanag, at ipakilala sa ama ang dalaga. Kaya nagulat siya sa ginawa ng ama, lalo na nang sabihin ng matanda na nagde-date na sila ni Margaret. Bakit hindi mo nalang sundin yung dad mo? Subukan mo lang. At take note parang ang ganda ni Margaret. Jackpot ka na naman pagdating sa girls. Wika ni Toby. Kung nagagandahan ka sa kanya, diligawan mo. I'm not interested with her, lalong-lalo na sa politics. Ayos. Ang hina mo talaga, Toby. Hindi mo pa rin ba gets hanggang ngayon? Si Miss Virgin ang gusto niya. Tama ako pare, di ba? Oo, alam ko yon. Kaya lang kasi hindi ko pa rin magets kung bakit ayaw niyang aminin kay Miss Virgin. Ginagawa pang komplikado ang lahat Napabuntong hininga na lamang si Jackson. Pagkatapos ay napahinto sa paglalakad nang makita si Amanda. Nakamaang pa ang dalaga habang nakatitig sa kanilang tatlo. Amanda, anong ginagawa mo rito? Bakit magkakasama kayo? Magkakilala pala kayong tatlo? Nagpasya nang umamin si Jackson dahil ayaw niyang maglihim pa sa dalaga. Oo, magkakilala nga kami. I'm sorry kung naglihim ako. Sana bigyan mo ako ng chance para mag-explain. Pinaalis na muna ni Jackson ang dalawang kaibigan para magkausap sila ni Amanda. Silang dalawa yung bumili ng mga isda ko. Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang nangyayari, Jackson? Naging mabuti ba ako sa'yo ng past life ko? Kaya ginagantimpalaan mo ako, ganon? Ang labo kasi, hindi ko talaga magets. Hinawakan ni Jackson ang kanyang kamay. Pwede bang sumama ka sa akin? May gusto lang ako na ipakita sa'yo. Naguguluhan man ay hindi na tumutol si Amanda at pumayag sa gusto ni Jackson. Dinala siya ni Jackson sa tinitirhan nito. Anong ginagawa natin dito? Hindi sumagot ang binata hanggang sa makarating sila sa isang silid na puno ng mga larawang ipininta. Matagal pa iyong tinitigan ni Amanda hanggang sa maging pamilyar sa kanya ang mga nasa litrato. Nakita niya ang sarili sa mga pinta kung saan ay nasa hotel siya. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Anong nangyayari? Paano mo ako naipinta? Natigilan si Amanda at sa tingin niya ay nasagot na ang ilan sa kanyang mga katanungan at hindi niya iyon mapaniwalaan. Ako yung nakasama mong lalaki nung gabing yun, Amanda. Hinanap kita dahil sobra akong nakonsensya nang marinig ko ang kwento mo. Nagpasya akong tulungan ka sa paraang kaya ko hanggang sa ma-realize ko na mahal na pala kita. I'm sorry kung naglihim ako. Natakot lang ako na pandirian mo ako. Hindi nakapagsalita si Amanda. Litong-lito siya sa nararamdaman ng mga oras na yon.
Ang inakala niyang kabutihan sa pagkatao ni Jackson ay isang kasinungalingan lamang pala. Bigla niya itong pinandirihan. Matapos nun ay nagtatakbo na si Amanda palabas ng mansyon. Nanlulumo namang napaupo sa silya si Jackson at nalamukos na lamang ang muka. Tama siya ng inisip at kinatakutan noon pa man. Napandidirihan nga talaga siya ng dalaga. Galit na galit si Jackson sa kanyang sarili. Kung hindi lang siya naging rebelde, ay hindi niya sana mabibiktima si Amanda na nang gabing iyon ay kumapit lang sa patalim. Malamang ay hindi kinalimutan ng dalaga ang ginawa niyang pagyurak sa pagkababae nito. Naging malupit siya sa dalaga ng gabing iyon. Ilang araw ang lumipas. Pinilit na kalimutan ni Amanda ang nararamdaman para kay Jackson, ngunit hindi niya magawa. Araw-araw ay nawawala ang galit at pandidiri niya sa lalaki at napapalitan iyon ng pag-ibig, lalo na kapag naaalala niya ang pagtulong na ginawa nito sa kanya. Umamin din ng pag-ibig sa kanya si Jackson, isang bagay na hindi niya makakalimutan. Nagpasya siyang kausapin na si Jackson at aminin na mahal niya rin ito. Ngunit nagulat siya sa sinabi ni na Arkin at Toby na abala si Jackson sa pag-aasikaso ng kasal nito. Ano? Ikakasal na siya? Nung huling usap namin, mahal niya ako, sabi niya. Tapos ngayon, ikakasal na siya? Ang bilis naman yatang magbago ng feelings niya. Kasalanan mo. Pinahirapan mo kasi. Alam mo bang nalulung siya sa alak pagkatapos ng huli niyong pag-uusap? Kamunti ka na nga siyang mag-suicide eh. Dahil talagang nasaktan siya ng sobra. Suicide? Sobra naman yun. Pagkatapos nang nalaman ko tungkol sa kanya, wala na ba akong karapatang magulat? Hindi ba pwedeng ma-shock ganon? Hindi ba ako pwedeng mag-isip-isip muna hanggang sa maka-move on ako? Ang bilis naman niyang sumuko. Kainis. Hindi na niya napigilan ang maluha at nagtatakbo palayo sa mansyon. Lagot ka pare. Pinaiyak mo. Yari ka kay Jackson. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng gate at lumabas si Jackson. Bakit ko naririnig na naman ang pangalan ko? Anong meron? At saka, bakit nandito kayo sa gate? Hindi kayo pumasok? Natigilan si Jackson nang makita ang babaeng nagtatakbo sa gitna ng kalsada. Si Amanda ba yun? Wait, nanggaling ba siya rito? Itong si Arkin kasi, sinabing ikakasal ka na. Kaya ayun, umiiyak at tumakbo na. Eh hindi ko naman nakalain na maniniwala siya kaagad. Depensa naman ni Arkin habang kumakamot ng ulo. Pero, umiyak talaga siya. Oo, kaya kung ako sa'yo pare, sundan mo na at baka magpasagasa pa yun. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jackson. Kinuha niya ang kotse para sundan si Amanda. Ngunit nakasakay na ito sa taxi. Sa palengke na siya dumiretso at naabutan niya ang dalagang nakaupo at nagpapahid ng luha. Hi miss, pwede ko bang bilhin lahat ng mga isda mong benta? Huwag ka lang umiyak. Napaangat naman ng tingin si Amanda at nakita niyang namumugto ang mata nito. At anong ginagawa mo dito? Sa iba ka nalang bumili. Magsasara na ako. Ngumiti si Jackson at mas nilapitan pa ang dalaga. Mag-uusap tayo, please. Bakit pa? Ikakasal ka na, di ba? Oo, sana. Kaya lang, I'm not sure kung papayag siya na magpakasal sa akin. Kaya nga ang gusto ko ay makapag-usap muna kami para malaman ko kung napatawad niya na ako at tanggap niya na ako. How I wish magawa din niya akong mahalin, katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Sino ba yung tinutukoy mo? Natutop ni Amanda ang dibdib nang bigla ay lumuhod si Jackson. Please, pakasalan mo ako, Amanda. Can you be my Mrs. Evangelista?
Napatili naman ang mga nakasaksi sa ginawang iyon ni Jackson, habang si Amanda ay napangiti na rin kalaunan. Pinapatawad mo na ako at hindi ka nagalit. Oo, pinapatawad na kita. Pero hindi pa ako magpapakasal sa'yo, no? Ang swerte mo naman. Manligaw ka muna kaya. Napapangiting tumayo naman si Jackson. Oo naman. Kahit gaano pa ako katagal manligaw, maghihintay pa rin ako. Ang ganoon kita kamahal, Amanda. Hindi na napigil ni Amanda ang labis na saya at kilig, kaya't napayakap na siya kay Jackson. Mahal din kita,